Invest 93W malapit sa Guam, hindi malakas na bagyo pero posibleng magdulot ng malalakas na ulan sa Bicol, Visayas at Silangang Mindanao sa darating na December 3 to December 6. Magandang araw Pilipinas, ito ang Pilipinas Weather ngayon, ngayong araw ng Linggo, November 30, 2025. Narito na ang ating update sa panahon. Pero bago ang lahat, please like, share, and subscribe para lagi kang updated sa panahon. Salamat sa iyong suporta. Mga kababayan, ngayon mag-focus tayo sa pinakamainit na usapang panahon. Ang Invest 93W ang totoong banta ay ulan, hindi ang bagyo. Sa ngayon, meron na tayong isang Invest 93W na nasa may bandang Guam at kumikilos papuntang kanluran, patungong direksyon ng Pilipinas. Ang tanong, nasaan na ang 93W? Isang malawak pero hindi organisadong kumpol na ulap o cloud cluster. Hindi pa ito low pressure area, hindi pa rin ito tropical depression. Wala pang name at wala pang rotation tulad ng isang bagyo. Sa radar ng Guam, may paulan na, may malalaking alon na papuntang Philippine Sea. Ibig sabihin, nakakabuo ito ng isang moisture pero hindi pa bagyo. Ngayon, ano ang sabi ng mga modelo? Ito ang malinaw at direktang paliwanag. Ayon sa Global Forecast System at European Center Mid-Range Weather Forecast Model, hindi nagpapakita ng malakas na bagyo ang kaulapan na ito. Pwede lang magkaroon ng mahina na low o trap habang papalapit sa bansa. Ang pinaka-epekto nito ay ulan mula sa amihan, ulan mula sa shoreline, hindi mula sa bagyo. At ayon naman sa Google DeepMind, nakikita ang kumpol ng thunderstorm pero hinihila at pinuputol ng napakalakas na wind shear, kaya hindi makabuo ng isang bagyo. Ang bottom line ng mga models na ito ay hindi ito mukhang bagyo pero mukhang malakas na ulan. Ano ang pinakamalakas na factors o shear line kasama ang amihan? Ngayon, unang linggo ng Disyembre, dalawang sistema ang magtutulungan. Una ang shear line at ikalawa ang amihan o northeast monsoon. Kapag nagsama ang dalawang yan, malalakas ang hangin sa Northern Luzon, malalakas na ulan sa Bicol at Eastern Philippines. Lumalakas ang alon, tumataas ang moisture mula sa Pacific Ocean. Ito ang dahilan bakit mahina lang ang isang 93W na kung saan isang cloud cluster na namumuo bandang malapit sa Guam. Malakas ang ulan na dala nito. Ngayon, para sa Regional Impact Forecast sa Northern Luzon, mahangin, malamig at kadalasang tuyo. May malalaking pag-alon sa lugar ng Ilocos, Cagayan, Batanes area. Sa Bicol Region naman, pinakamataas ang tsansa ng malakas na ulan ngayong darating ng December 3 hanggang December 6. Moderate to heavy rain, possible localized flooding at landslide risk sa mountain areas. At sa Eastern Visayas, Samar, Leyte, malalakas na ulan lalo na gabi hanggang umaga. Pagbaha sa mga mabababang lugar at malinsangan kasama ang malamig na hangin ng salitan. At sa Eastern Mindanao, ang ulan sa Surigao, Davao Oriental at Caraga, river swelling ay posible. At sa ibang official forecast data mula sa Pag-asa, nagbigay ito ng tropical cyclone threat potential mula November 28 hanggang December 11 ngayong taong 2025. Merong isang TCLB o Tropical Cyclone-like Vortex sa Pacific. May katamtamang tsansa ito na maging isang low pressure area o LPA o kaya naman tropical depression sa darating na week 1 hanggang week 2. At posibleng tumama sa Northern Mindanao at Visayas o Southern Luzon. Pero ulitin natin, hindi pa ito bagyo. Low to moderate chance pa lamang ito. At sa ating weather history para sa ating mga kababayan, tuwing unang linggo ng December, karaniwang merong straight runner Pacific system. Madalas mahina pero maulan, hindi agad bagyo. Ang shoreline ay laging malakas sa panahon ng amihan. Noong mga December storm tulad ng Ursula noong taong 2019, Winnie noong taong 2004 at Pablo rare typhoon noong taong 2012. Ang December storm unpredictable, minsan malakas at minsan maulan lang. Kaya importante ang early awareness, hindi nagpapanik, hindi rin kampante. At narito ang lagay ng panahon sa ating bansa. Shoreline pa rin ang nakakaapekto sa silangang bahagi ng Northern Luzon.
Amihan, northeast monsoon umiiral sa nalalabing bahagi ng Northern Luzon. Ang bagyong Koto o dating bagyong Berbena ay nasa labas pa rin ng Philippine Area of Responsibility. At ayon sa latest update nito, ang lokasyon nito ay nasa layong 360 kilometers hilagang kanluran ng Pag-asa Island, Calayan, Palawan. May lakas pa ring hangin na 85 kilometers per hour at may pagbugso na umaabot sa 105 kilometers per hour. Kumikilos ito pa west-northwest na mabagal. Protektado ang bansa dahil nasa labas pa rin ito ng Philippine Area of Responsibility at nakakaapekto ang trap o buntot ng bagyong Berbena o bagyong Koto sa bahagi ng Palawan at karatig na dagat. Forecast weather condition naman sa Apayao at Cagayan, maulan, maulap na may kalat-kalat na ulan at thunderstorm. Sanhi ito ng shoreline at may banta ng posibleng biglaang pagbaha at landslide. Sa Calayan Island, ulan, maulap na may kalat-kalat na ulan at thunderstorm. Ang sanhi ay trap ng Tropical Depression, Tropical Storm Koto o dating bagyong Berbena. Ang banta ay posibleng pagbaha at landslide. At sa Ilocos Region, Batanes at natitirang bahagi ng CAR, maulap na may mahinang pag-ulan. Ang sanhi naman ay hanging amihan at walang itong masyadong malaking epekto sa lugar. Sa Visayas, Mindanao at sa nalalabing bahagi ng Palawan, bahagyang maulap hanggang maulap na may mga panakanakang thunderstorm. Mayroong localized thunderstorm at posibleng pagbaha at landslide kapag malalakas ang buhos ng ulan. At sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng Luzon, bahagyang maulap hanggang maulap na may mga pulupulong pag-ulan. Sanhi naman ito ng easterlies at posibleng pagbaha sa biglaang thunderstorm. At para sa ating wind and coastal condition sa Palawan, ang hangin ay amihan, katamtaman hanggang malakas. Ang alon sa dagat ay moderate to rough seas na may alon ng 1.8 hanggang 3.4 metro ang taas. Sa Northern Luzon naman, katamtaman hanggang malakas ang hangin na dulot ng amihan at lalo na sa dagat na mayroong moderate to rough seas na may alon ng 1.8 to 3.1 metro ang taas. At sa the rest of Luzon, ang hangin ay banayad hanggang katamtaman at may alon na slight to moderate seas na may alon na 0.6 hanggang 21 meters. At sa Visayas at Mindanao, banayad hanggang katamtaman ang hangin at mayroong slight to moderate seas na may alon na 0.6 hanggang 1.8 metrong taas. At para sa ating temperatura, humidity sa Metro Manila, naitala ang minimum temperature na 24.3 degrees Celsius kahapon ng alas 7 ng umaga at maximum 32.6 degrees Celsius bandang alas 11 ng tanghali. At ang araw ay sisikat mamayang alas 6:05 ng umaga at lulubog naman ito bandang alas 5:25 ng hapon. At para sa ating summary ng balita, ang Invest 93W ay malapit sa Guam ay hindi malakas na bagyo o hindi organisado. Hindi ito nagiging bagyo sa ngayon, pero sa darating na December 3 hanggang December 6, mataas ang tsansa na magbigay ng malalakas na pag-ulan, lalo na sa Bicol, Eastern Visayas at Eastern Mindanao. Ang bantay ay ulan, hindi hangin, hindi bagyo, shoreline plus amihan ang pangunahing dahilan. At para sa ating Bible verse of the day mula sa Psalms 46 verse 1, ang Diyos ang ating kublihan at kalakasan, handang saklolo sa oras ng kagipitan. Mga kababayan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik dito sa ating channel, lalo tigit sa ating mga OFW sa Middle East, Europe, US at Australia, sa mga taga Bicol, Visayas at Mindanao, mga seaman, farmers, rider at lahat ng araw-araw na nanonood at nakikinig dito sa ating channel na Pilipinas Weather Ngayon. Maraming salamat po sa inyong suporta, sa inyong mga super thanks na padala sa amin. Laging tandaan, para updated ka sa panahon, please like, share and subscribe. Salamat sa inyong suporta. Ito ang Pilipinas Weather Ngayon na laging nagpapaalala, mag-ihanda, mag-iligtas, mag-alerto. Ingat tayong lahat.